agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Ako po si Ven Blones. Mapapakinggan po ang ating programa sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo. At syempre napapanood din po tayo ng live sa ating FB page sa RP1. Napapakinggan din po ang ating programa sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service. At napapanood din sa FB page ng ating Radio Pilipinas World Service. Ngayong umaga, marami po tayong pag-uusapan. Kaugnay po nitong kapapasalamang sa House of Representatives na bill. Kaugnay po ito ng tungkol sa medical cannabis, no? Ito yung House Bill number 10439 o yung Proposed Access to Medical Cannabis Act. Ayan, yan po yung sa third and final reading ay na-approve dyan sa Kongreso. So, tatanungin natin kasi may mga nakalagay doon na kapag nagkaroon ng ganitong batas ay magkakaroon ng isang opisina na nakatutok lang talaga dito sa pagsasagawa o pag-ensure o yung mga responsibility para dito sa medical cannabis na ito. Isang opisina na nasa ilalim ng Department of Health. Siyempre, kailangan nating masiguro na hindi naman ito maa-abuse, Kasi noong, naalala natin, noong 17th Congress, meron na ring ganito, parang pareho din. Yung Proposed Philippine Compassionate Medical Cannabis Act naman. Naipasa naman ito doon sa final reading. Hindi lang natin alam kung bakit hindi ito naisabatas. So yan po yung ating tatanungin sa hopefully ay makakasama natin sa unang bahagi po na ating programa ang isa sa mga nagsusulong po nitong Medical Cannabis Act, si Congressman Robert Ace Barbers. Okay, so wala pa, inaantabayan na natin. At mamaya, sa second half ng ating programa, dahil ngayon po ay buwan ng wika, may mga makakasama tayo na nagpapayabong naman doon sa spoken word poetry. Ayan. Dati-dati kasi ang alam ko lang yung mga balagtasan, pero ngayon may mga ganito na, may mga sumusulat na at merong mismong sila yung sumusulat at tapos sila mismo din ang kumbaga nagpe-perform
nitong ganitong uri ng poetry. Okay, anyway, habang inaantabayan na natin yung si Congressman Ace Barbers, no? Gusto lang nating yun nga, no, tignan kung ano itong proposed bill na ito, yung Access to Medical Cannabis Act, dahil marami po sa mga parents o sa mga magulang na may mga kamag-anak, no, kahit hindi anak, no, may mga kamag-anak na may mga karamdaman na tulad ng mga cerebral palsy, may mga epilepsy, no, at nagkakaroon ng seizures dahil ayon sa kanila ay may mga pagpapatunay, no, may mga research na makakatulong ang cannabis para doon sa mga ganitong uri ng sakit. Kaya nagkaroon po ng ganitong bill para nga doon sa mga may ganitong karamdaman, at nung nakaraang araw, nung Martes, kung di tayo nagkakamali, nung July 30, ay nagkaroon ng botohan at bumoto in favor of House Bill number 10439, at ito nga pong Proposed Access to Medical Cannabis Act. Okay, sige. So, via Zoom, yung ating mga kausap ngayong umaga, tungkol pa rin dito sa Medical Cannabis Bill. Okay, sige. Ready na? Okay, si Congressman Robert Ace Barbers. Congressman, maganda umaga po. Ay, magandang umaga din. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ayun, congratulations po at naipasa na sa third reading itong Medical Cannabis Bill. Doon sa mga nakikinig sa atin, Congressman Barbers, bakit po mahalaga itong bill na ito na maipasa? Well, then, alam mo, maraming advantages ang makukuha natin dito sa pagpasa nitong medical cannabis, no? Na bill na ito. And hopefully, makakapasa rin ito sa Senate kasi ang aming information ay nasa third reading na rin. Unang-una ay magkakaroon po ng access ang ating mga kababayan na magkaroon po ng oportunidad na makabili ng mga mumurahing gamot para sa mga sakit na sinasabing debilitating and non-debilitating diseases. No? Example, yung pong cancer. No? Kapag ikaw ay nagkaroon ng cancer at dumaan ka sa isang chemotherapy or radiation therapy, medyo ano po ito sa ating katawan, no? At may ibsan po yung sakit, yung pagkakahina ng katawan because of this medical cannabis, no? Iba naman pong sakit like epilepsy, glaucoma, and other, yung mga non-debilitating naman, ito yung mga those that are encountering anxiety attacks, no? Yung insomnia. Ito ay kiniklaim nitong medical cannabis na ito na siyang makakagamot, no, dito sa mga ganitong klaseng mga sakit. Ba't ko sinabing magkakaroon ng access ang ating mga kababayan? Ito po ay endemic. Ito pong halaman na ito, endemic po dito sa ating bansa. At kapag nagkaroon na po ng mga manufacturing dito, alam po natin na magiging mura at magiging accessible ito sa ating mga kababayan. Kaya, kasi usually itong mga gamot na para sa mga sakit na nabanggit ko ay pagkamahal-mahal. No? Ito ay magkakaroon na sila ng maganda at mabilis na access dito sa medical cannabis pag ito ay naging batas. Congressman, no, na banggit nyo kanina na endemic nga sa atin, yung mga pagtatanim, yung syempre yung kung paano ito ipapamahagi, nalaman natin na magkakaroon ng office, no, yung Medical Cannabis Office dito sa bill na ito nakalagay doon, at ito will be under the Department of Health. So, ano po yung regulation na mangyayari na nakapaloob po dito sa magiging function ng Medical Cannabis Office? Okay, ang Medical Cannabis Office or MCO, siya po ang in charge sa pagka-accredit at pagbibigay ng lisensya sa mga medical practitioners, no? Kasi po parang isang pasyente ay magkaroon ng access sa medical cannabis,
ay kinakailangan meron pong reseta na manggaling sa isang medical cannabis practitioner o isang doktor na nag-aral o nag-training dito sa pag-i-issue nitong gamot na ito, pag-i-issue ng resetang ito. Pangalawa, ay sila rin po ang Medical Cannabis Office, ang siya rin pong magbibigay ng accreditation at lisensya doon po mga butika na magbebenta o yung dispensaries na magbebenta po ng medical cannabis na ito. So ito ay strict regulation ng MCO. Ang pagpapatupad, kung ito ay maging batas, ang pagpapatupad nito ay magiging stricto na pag-implement na manggagaling po ang policy dito sa MCO. Pati na rin yung cultivation, production, at saka yung pagpa-farm nitong medical cannabis na ito ay sagot din po ng MCO nila. Doon po ba sa bill na yon may mga nakalagay po ba? Like for example, meron tayong office na magre-regulate. Meron bang nakalagay doon kung ano yung magiging penalty naman sakali na merong mga hindi sumunod dito sa regulations na ito? Yan po ang aming tinutukan. Gusto namin mahigpit yung ating pag-implement itong batas na ito at hindi maabuso. Kaya po dun sa aming penalty, yung pinaka-worst o pinakamataas na penalty dito ay reclusion perpetua. At kung mare-revive po yung death penalty, ito po ang magiging highest penalty, kasama po yan dyan sa ating panukalang batas. Meron din po fine na dapat pagbayaran ng mga kumpanya o ng mga butika na magbabiolate dito sa batas na ito in a minimum amount of 1 million pesos. So napakabigat po ng mga penalties na aming inilagay dyan nang sa ganun maging deterrent ito sa mga maaaring nag-iisip na umabuso dito sa batas na ito. Kasi kaya ako rin po naitanong, Congressman, dahil alam naman natin yung isang asosasyon like yung Philippine Medical Association, meron silang parang nag-express din sila ng opposition dun sa nakaraang dito sa bill na ito, na sabi nila baka magbukas daw po ito ng floodgates para naman sa legalization ng recreational marijuana. Yan po ang maikpit naming pinagbawal dyan sa proposed bill na yan. Na hindi pinapayagan ang recreational use ng marijuana, hindi po napakaigpit na use lang ng marijuana for medical purposes. At siguro, aanyayahan natin ang Philippine Medical Society na kapag ito'y naging batas, sila ho ang tumulong gumawa ng implementing rules and regulation. Nang sa ganun, masiguro natin na wala pong aabuso at hindi po may sasama diyan yung recreational use. Okay, kasi yun nga po yung isa sa mga apprehension, lalo na yung mga ibang kababayan din po natin. Medyo ito yung isa sa apprehension. Pero Congressman Barbers, bago po nyo ginawa itong bill na to, ano po yung mga studies, yung mga pag-aaral na nakita natin dito sa paggamit ng medical cannabis? Well, actually, masyado na matagal na pag-aaral ang nangyari rito dahil in previous congresses, na-approve na rin ito on third reading. At marami na pong mga testimonies from talagang mga first-hand experience ng mga doctors who treated patients o have seen patients na dumadaan sa mga sakit na wala naman po silang access sa maaaring gamot sa nilang mga karamdaman. Meron din po mga study na ginamit din po ng aming committee na naging basihan. Of course, we also entertain yung mga opposition. Tinignan din namin ano yung kanilang opposition. Basically, the opposition was more on the idea na sinasabi nila na wala pa daw scientific basis, Yung iba, they're claiming wala daw scientific basis na ito'y nakakagamot ng mga sakit na nabanggit ko kanina. Ibang opposition naman, sinasabi nila, this could open the floodgates
to recreational use. Kaya nga, na-consider natin lahat yun at inilagay natin yan dyan sa batas na yan. So, isa rin doon sa provision ng batas na yan, na magkaroon ng patuloy na research facility at payagan ang pagre-research using the marijuana plant, no? Sa kanilang pag-re-research, payagan silang humawak nitong marijuana ito habang nire-research only for research purposes. If it is used for other purposes other than research, meron din po silang pananagutan dyan sa batas na yan. Ayun. Congressman, kasi nabanggit nyo na rin lang nung 17th Congress nga, nabanggit din natin kanina. Umabot din tayo sa final reading, pero hindi natin alam bakit nun parang sa Senate, no? Parang hindi yata nila pinursu yung kanilang version dito sa measure na ito. Kaya hindi nagtuloy-tuloy. So ngayon po, Congressman, gaano po tayo ka-confident, kakumpiyansa na ito ay maisasabatas na this time? Well, sa aming panayam dun sa aming counterparts, meron na rin po palang bill na napubahan sa ilalim. Ang author po ay si Senator Robin Hood Padilla. And I heard na ito po ay nakaschedule na for plenary debates, no? And hopefully mapasa ito on third and final reading din dyan. Ganun umupo na ho ang Kongreso, ang mababang kapulungan at ang Senado para ito ay maging batas na. May isa para ng paggawa ng batas tungkol dito sa medical cannabis na ito. So ready na rin po yung Senate version natin, Congressman? Yun po ang latest information na namin natanggap. Okay. So, para dun sa mga nakikinig din sa atin, Congressman Barbers, mga gaano katagal pa kaya ito pag-uusapan? Kasi alam natin parang okay na po ba? May mga committee review na po ba ito? Kasi alam natin after nitong review, merong bicameral conference committee pa rin para dun sa Senate version naman. So, mga gaano katagal po kaya yung ilalakad nito o ipaghihintay ng mga proponents nitong batas na ito? Ang aking tansya, siguro bago po matapos itong taon na ito'y magiging batas. Kung mapa-aproba na kaagad ito sa Senado on third and final reading itong buwan po ng Agosto, hindi siguro, baka bago matapos itong taon na ito'y maging batas. Oo, so bago matapos itong taon. Okay. Pero Congressman, may nagtatanong din kasi nga nung 17th Congress meron din tayong Philippine Compassionate Medical Cannabis Act. Tapos ito ngayon, meron naman tayong Access to Medical Cannabis Act. Meron bang mga pagkakaiba itong dalawang bill na ito? Well, ang pinakamalaking pagkakaiba niyan, yung pag-create po ng MCO, yung Medical Cannabis Office. Okay. Yan po, no, kung saan, dyan po dadaan ang lahat, no? Ang regulasyon, ang akreditasyon, ang paglilisensya, ang pagmomonitor, lahat po ay dyan dadaan. So, ito ang although dun sa previous bill, meron din yung parang ganitong opisina, pero ito, consolidate po namin, isinailalim po natin ito sa DOH, no? Na maging isang unit ng DOH, nang sa ganun, ang mismong sekretarya ang siya magmomonitor dito. Okay. So, meron tayong MCO pag naging batas ito, pero kung halimbawa magkakaroon ng abuse no dito sa medical marijuana, alam natin kasi for health purposes lang ito. Pero kung sakali na magkakaroon ng pag-abuso, ano yung mga, kumbaga, ano ba yung mga pamantayan na pwedeng gawin para hindi ma-abuse itong medical, cannabis? Okay, doon sa punto kasi ng pag-abuse nito, ito yung gumagamit na po for recreational use. No? Ito po ay in pharmaceutical form. Ito ho ay maring nasa kapsula o maring tabletas o hindi kaya ito ay nasa yung oil, no? Yung sinasabi po nilang CBD oil. No? So, hindi ho pwede na yung dahon ang siyang maibebenta sa mga butika, kundi ito po ay medical cannabis na in pharmaceutical form. So yun po ang kasiguruhan ng ating mga kababayan na ito po hindi maabuso.
Okay. So, yun nga, no, Congressman, kasi pag sinabing marijuana o yung cannabis, yung mga tao kasi, ang iniisip lagi nila yung sinisigarilyo, yung hinihit-hit, di ba? Or ginagamit nga yung dahon, ano? Pero, yun nga, dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood, dun nga sa sinabi ni Congressman Barbers, ito ay nasa form ng capsule at regulated para doon sa purpose nung mga gagamit nito. Like for example nga, yung mga may seizure, ano? Yung mga merong cerebral palsy, may epilepsy, ito ay nasa ano din, nasa kumbaga ay pagbibigay ng reseta ng mga doktor, no, na Tsaka dagdagan ko lang din, no? sige po. Ito ay kailangan may reseta para ikay makabili. Aha. So kapag meron pong nagbebenta dyan na hindi naman po accredited at wala naman pong lisensya mula po sa MCO, sa DOH, yan po ay immediately isisarado at kakasuhan yan. At dahil lumabag sila sa probisyon ng atang ng batas na ito. So, isa sa pinaka dyan ay yung monitoring din, no, ng ating MCO. Aha. Doon sa pagbebenta ng mga accredited dispensaries or pharmaceutical companies. Aha. Pero Congressman Barbers, pati ba kasi marami din tayong mga doktor. Yung mga doktor ba, meron meron lang bang mga doktor din na maa-accredit para magbigay ng mga, yun nga, no, magbigay ng mga reseta at yung mga pangangailangan ng isang pasyente? Yes, that's correct. No? Kasi halimbawa, yung mga nag-o-oppose ng mga doktor, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa ganitong sistema na makakagamot ang medical cannabis, hindi sila magiging accredited. No? Unless sila ho ay dumaan sa isang training, dumaan po sa meron pong prosesong gagawin at dapat sila ho ang gumawa niyan para hindi ho masiguro natin na yung mga medical practitioners o yung mga doktor na magkakaroon ng authority to issue mga reseta ay dapat po dumaan sa isang siguro mahigpit na susuri o mahigpit na pag-accredit dyan. So, yun nga, no? Dahil ilan lang, hindi po lahat ng medical practitioners ay sumasang-ayon dito. Doon po sa mga sumasang-ayon, hindi po ganun din kadali. Dadaan din po sila sa isang mahigpit na screening at pag-aaral at training, no? Para makapag-reseta ho sila ng tama sa mga pasyente nila. Ito ay you're giving an option Binibigyan po natin ng choice ang ating mga pasyente. No? Kung ano yung gusto nila, yung traditional herbal medicine o yung Mga synthetic? manufactured Yes. Synthetic drugs. Manufactured medicine. So yun lang ang difference dyan. Aha. Pero Congressman, tanong ko lang, ilang porsyento sa tingin ninyo yung mga doktor natin na umaayon at nagpapa-accredit at gusto magpa-accredit kung sakali dito sa pagbibigay o pagpa-practice o pagbibigay ng reseta? Well, sa ngayon, Ben, wala pa kaming idea kung ilan. No? Although there are already doctors, medical practitioners na nagsasabi they will undergo training for that. Pag once maging batas po ito. So siguro malalaman at makikita natin yan kapag ito ay naging batas. And hopefully, those who are opposed to it also will also consider, no? Baka magulat tayo dahil yung mga nag-o-oppose na members ng mga organization, sila yung maunang kumuha ng accreditation. Aha. Nakakagulat talaga yon, no, Congressman, pag nangyari. Okay, pero yung office, yung medical cannabis office na yan, Congressman, ano yung budget niya nasa nasa ilalim din ng Department of Health? Yes, so magdadagdagan po ang aming pong proposal ay 1 billion no initial Okay. Of course, this is just a wish list, no? Gusto natin na ma-establish yung MCO office. Pag ito naging batas, ma-establish kagad yung office nang sa ganun, makagawa kagad ng
policy framework ng MCO kung paano i-implement itong batas na ito. At paano, sino gagawa ng IRA, sino mag-i-implement and things like that. No? Oo. And they have to have a initial budget for this. That's why ang pagkakatanda ko, 1 billion yung aming inilagay dyan. At saka, syempre, yung mga tao na ilalagay din natin dito sa office na ito, di ba? Oh yes, tama, Oo. tama. Kailangan din, syempre, yung, kumbaga, yung mayroong paniniwala dito sa traditional treatment na gagawin. At dahil kailangan, kasi he must be able to explain, no, sa ibang mga practitioners na this is one of the best alternatives. No? Yung iba nga, pumupunta pa sa Eastern medicine tayo, meron tayong endemic na mga herbal and traditional alternative medicine dito. Ba't nila subukan mo? Okay. So, ayan. Ang mga apprehension nga po, number one, yung sinagot nyo kanina, Congressman Barbers, nung mga kababayan din natin, yung akala nga nila, baka maging yung parang hindi lang para sa medical use, no? Baka akala nila pwedeng gawin na for yung recreational. So hindi naman pwede 'yon. Tsaka nabanggit nyo din kanina na syempre nasa form ito ng mga talagang kapsula o kung ano, oil, no, na pwedeng ibigay doon sa mga patient. So, Congressman, wala na tayong masyado oras. Baka meron pa akong hindi na itanong sa inyo na gusto ninyong iparating dun sa mga nakikinig sa atin at yung mga may kamag-anak, no, na nangangailangan talaga at gusto nila nung ganitong paraan ng paggagamot dun sa kanilang mga kamag-anak. Sige, may dalawang punto lang. No? Number one, may pong pinagbabawal ng proposed o panukalang batas na ito yung paggamit po ng marijuana for recreational. Yan po ay i-emphasize po natin. No? Kasi pag sinabing medical cannabis, ang impression, medical cannabis, marijuana yan. Pwede nang gamitin yung marijuana, hindi ho. Nasa ilalim pa rin ho ng enumeration ng dangerous drugs ang marijuana, no, in its raw form, at pwede kang patawa ng parusa under the Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dahil ito po may pinagbabawal ang possession at paggamit o use ng marijuana hanggang sa ngayon. Kahit po ito maging pas, pinagbabawal pa rin po yan. Kaya bawal ang recreational. Number two, ito ang aming committee, no, joint committee na Committee on Health under the leadership of Congressman Pato at ang Committee on Dangerous Drugs na siyang tumalakay dito sa medical cannabis bill na ito. Nagbigay lamang po tayo ng isang legal na access sa ating herbal na endemic dito sa ating bansa, which is marijuana, na maging gamot. Dahil marami na pong gumagamit ito, hindi lang po ito bago sa Pilipinas. No? Marami pong bansa sa buong mundo ang gumagamit po nito. At para ito ay maging accessible sa ating mga kababayan, kailangan maging batas ito. At makakaasa sila that in this law, no, mahigpit po ang ating regulasyon, ang ating pong accreditation dyan. Kaya we will make sure na ito po hindi maabuso. So, yun lamang. At maraming salamat sa iyo, Ben. Maraming salamat din po, Congressman, sa inyong oras. Alam ko medyo busy din kayo, pero maraming salamat po sa oras ninyo. Sa uulitin, Congressman. Okay, thank you. Okay, si Congressman Robert H. Barbers ng Surigao del Norte. Okay. Anyway, so ayan, sabi ni Congressman, ngayong taon na ito, baka sakali, no? Kung walang magiging problema ay magiging batas itong medical cannabis bill. Okay, sa ikalawang bahagi po, dahil ngayong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang Pilipino, syempre, no? Pag-uusapan natin ang tungkol sa sumisikat na rin na paraan ng poetry, ang spoken word poetry, sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon,
siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Malugod na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang sina U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin III para sa makasaysayang 2+2 dialogue kasama sina DFA Secretary Enrique Manalo at DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. I'm always very happy that these communication lines are very open so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific are continuously examined and re-examined. Nagpasalamat rin ang dalawang U.S. Secretaries sa pagtanggap sa kanila ng ating pamalaan na siyang patunay ng matatag na ugnayan at pagkakaibigan. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership. We're more than allies, we're family. You know, we have common interests, common values, and so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance, and we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. Ang tinig ni na U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin III. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Pasukan na uli! Yep, vacation's over. But don't frown because school is fun. Kasama ang inyong mga bestie, hooray for the new learnings, new experiences, new friends to meet, at new memories to make. Kaya enjoy lang at give it your best. Study well and make your parents proud. Welcome back to school, dear students. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa second half na po tayo ng ating programa sa Usap-Usapan. At sa second half, katulad ng sinabi natin kanina na ating programa, naku, pag-uusapan natin dahil ngayon ay buwan ng wika, ngayong buwan ng Agosto, pag-uusapan natin itong mga parang tula din to, no? Pagtula-tula. Pero mamaya, tatanungin natin sa ating guest kung may kaibahan ba ito doon sa tutula ka lang. Dito sa tinatawag nila na spoken word poetry. Ayan, kasama natin ang isang artist ng spoken word poetry, writer, performer, dito mismo sa loob ng studio, si Ginoong Leandro Reyes. Sir Leandro, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Okay ba yung microphone niya? Okay, ayun. Sige. So, Leandro, unang-una, ayoko, medyo mas bata ka sa akin, kaya parang naaano ako. Anyway, tatawagin pa rin kitang Sir Leandro. Kasi yung mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga katulad ko na medyo senior. Ang mga naabutan lang yung mga balagtasan at saka yung mga tula-tula, di ba? Pero ito, parang mas moderno ito. Masasabi bang mas moderno? Kasi parang kailan ba sumikat itong spoken word poetry? Mas moderno siguro sa isang banda, pero yung tula kasi nagsimula siyang oral talaga, oral tradition talaga ito, 'di ba? Tapos nagkaroon tayo ng mga limbagan, nagbabasahin siya. Yes.
Siguro yung spoken word poetry na sumikat sa ibang bansa noong una bilang form of protest. Sa slam culture to nagsimula. Slam poetry culture to nagsimula eh. And or sa slam poetry culture to na sumikat ng husto. Ang pinagkaiba lang ng spoken word sa written word ay nagpapasok ka na talaga ng performative elements of poetry. So Okay. hindi mo aasahan na may binabasa yung Yung nagpe-perform. yes, or Oo. yung tumatanggap. Hindi siya parang poetry reading. Okay. Magkaiba pa yung poetry reading sa Yes. spoken word poetry. Okay, okay. So, ano kaibahan? Ang kaibahan ng spoken word poetry at poetry na nasa pahina ay yung intention for it to perform. Halimbawa ako, ginagawa ko yan parehas eh. Nagsusulat ako para to publish or to print. At nagsusulat din ako to perform. Yung intention ko habang sinusulat ko, magkaiba na agad. Kasi halimbawa, gumagamit ako ng isang device. For example, onomatopoeia. I Okay. think it's a perfect example. Okay. Kapag sinabi kong BAM sa page, I only have a few options. Pwede kong lakihan pwede kong yung all caps, pwede kong damihan yung Yes. exclamation point. Ah. Pero sa performance, marami na akong options. Pwede kong hinaan, pwede kong ibulong, pwede kong Okay. lakasan ng husto. Okay. And this is where the intention comes in. Yung kung papasok ako dun sa, okay, spoken word poetry ito ang ipo-perform ko. Papasok na siya dun sa lane na yon. Okay. Yung intention basically is what sets it apart from the other art form. Aha. So parang yung spoken word poetry, para ka rin palang kumakanta. Parang, 'di ba, merong part na hihina, merong part na lalakas. Yes. Oo. So parang ano rin pala siya, parang kumakanta ka rin. So kailan mo inaano kasi syempre may emosyon 'yon, 'di ba? Yes, Hihina, yes. lalakas, so may emosyon. Kailan yung emosyon mo ay kailangang lakasan at hinaan? Depende sa yung hina at lakas ay delivery techniques lang Yeah. naman eh. So Okay. depende lang rin sa kung ano yung nilalaman ng sinasabi mo. Doon mo siya ibabagay. I think especially in recent times na nauuso nga yung may certain cadence or yung may ritmo ng pagkaka-deliver. Yes, oo. At yun na yung iniisip nila na ito, spoken word to kasi ganyan yung tunog eh. Hindi siya ganon. Kailangan mong ibagay. Kasi kung galit yung sinasabi ng tula at galit yung maganda siguro kung galit din yung tono or malakas din. At kung hindi siya malakas at mahina siya, dapat by design or sinasadya mong baliin. Hindi ka papasok sa spoken word poetry na, okay, kasi ganito yung narinig kong tono sa YouTube eh. Okay. So kahit ano pang konteksto ng sinasabi ko, gagayahin ko yung tono niya. Kasi ganun yung spoken word eh. It's that ibabagay mo yung devices and yung techniques na ginagamit mo sa konteksto ng tula mo. Tula pa rin siya, kahit anong form or shape. Bago siya maging spoken word, poetry muna siya. Oh. Pero so yung spoken word na yan, kailangan may rhyme ba siya? May ritmo ba siya? Kasi sabi mo, nagsimula sa slam, tama ba? Sa slam poetry. Slam. So, ano yun? Medyo slang ba siya? Yung street, ano ba yan? Yung mga, kailangan ba siya na, ano tawag dito, na, kailangan ba siya na formal o informal ba siya? Hindi kailangan ng tugma, ng sukat. Ang kailangan talinaga. I think in recent times, nauso yung na-associate heavily yung spoken word poetry sa hugot. Yes. Kung naalala nyo. Oo. And I think that's a disservice that's a disservice sa spoken word kasi hindi siya parehas. Hindi parehas ang hugot sa spoken word. Parang sinabi nating ang awit ay pag-ibig or ang awit ay patungkol sa tubig. It's parang ginagamit lang natin yung genre as the whole art form. Hindi hugot ang spoken word poetry. Oo. Poetry siya.
And yung Okay. kung tutula ka tungkol sa sawing pag-ibig, baliktad dapat yung kumbaga order of importance. Okay. Ito yung mas malaking thing. Ito yung spoken word poetry. Yung hugot, is somewhere inside it. Okay. So hindi siya So, I think hindi dun sa- nagsisimula dun sa hugot, papuntang dun sa Papuntang spoken word. oo. So, dapat spoken word, papunta ka, may konting hugot, nasa loob. Yes. Okay. Oh, yes. Oo. So, paano naman sa tingin mo nakakatulong tong spoken word poetry na to sa para mapagyaman o mapalaganap yung ating wika? Para sa akin kasi, yung spoken word, kaya ko siya ginagawa, bukod sa nagustuhan ko siya dahil galing akong teatro eh. Tapos nagsusulat din ako ng tula. So para siyang pinagsamang teatro at tula. Oh, okay. So parang nakahanap ako ng art form na swak sa mga inaral ko at sa mga hilig ko. Okay. Sa tingin ko kaya siya nakakatulong sa akin personally dahil na-explore ko dito kung ano yung mga hindi ko pa maintindihan. Dahil binibigyan ko siya ng talinhaga at kahit paano lalim ng damdamin para mas maintindihan ko yun. I think yung spoken word poetry bilang poetry nga siya, it's in its very core, it's very emotional. And it's very emotional communication. Oh. So, dito natin mapaparamdam kung ano yung mga gusto nating mensaheng ihatid. Dahil ang nangungusap ay emosyon sa emosyon. And I think may maraming lugar para sa talakayang utak sa utak. Action sa action. Pero kung I think poetry yung susi para sa usapin na emosyon sa emosyon. Kung ano yung nararamdaman ko, gusto kong ipaintindi sa'yo, gusto kong i-share sa'yo kung ano itong nararamdaman ko at baka maintindihan mo kung ano yung nararamdaman mo rin. So pag nagpe-perform kayo, Leandro, kumusta naman yung feedback? Kumusta yung tanggap? Lalo na yung mga kabataan natin, di ba? Kasi yung mga kabataan natin hindi na masyadong naiintindihan yung iba't ibang klase, di ba, ng poetry, lalo na sa Filipino, di ba? So ano ang tanggap nito sa lalo na sa mga kabataan natin? Actually, halo-halo. Lalo na nitong nagtutour kami. Ang tanggap ay, so sir, ganyan pala yung spoken word. Hindi pala siya basta-basta hugot lang. Hindi basta-basta pala siya may tono or basta-basta may tugma. Mas nararamdaman ko siya, mas nakaka-relate ako. Salamat na na-explain mo kung ano yung naiisip ko through yung work na ginagawa mo. And I think, yung phenomenon kasi nung nadadaanan natin in the past few years, since sumikat siya noong 2016, 2017, akala lang nila, ano lang siya eh, basta-basta hugot, basta-basta ganito. And yun yung feedback na natatanggap nyo? Na natatanggap namin. Kasi properly, ginagawa naming kung ano yung fundamentals na alam namin. And I think the confusion lies in basically labeling the art form. Kasi bilang galing ang teatro, ang dami hindi ko alam kung ano yung mga nabanggit nyo kanina na napanood sa YouTube, pero ang dami sa YouTube ngayon na spoken word poetry yung title. Yes. Pero monologue talaga siya. Yun nga. So yun yung nasa isip ko din. Hindi, yun yung I think that's where the disconnect lies. Na parang, there's, ito, kinakwento ko rin sa kanila sa labas kanina na, kunyari, pumunta tayo sa bahay mo kasi sabi mo, Leandro, magaling ako magluto ng lomi. Okay. Sabi ko, sige, mahilig ako sa lomi. Pagdating natin sa bahay mo, ang sinerve mo sa akin, lugaw. Tapos ang sarap ng lugaw mo. Sarap na sarap ako, pero sabi mo, lomi. Lomi yan. So, confused ako. Okay. Nagkaroon ng confusion. Oo. Kasi tatratuhin kong lomi yung lugaw mo, hindi ako masasarapan. Pero kung tatratuhin kong lugaw, yung lugaw mo. Masasarapan ako. Kung tatawagin mong monologue, yung monologue, mas may enjoy ko siya. Okay. Kung tatawagin mo siyang poetry, malilito ako. So ano bang difference? Monologue at poetry? Ang monologue at poetry, ang difference nilang malinaw ay kung saan sila nakaangkla. Ang monologue ay heavily
story-driven at drama-driven. Acting-driven. Okay. Ang spoken word poetry ay nakaangkla sa talinhaga. It's poetics. Doon siya nakakabit. Okay. Nakakalito siya kasi yung delivery niya parehas sa oral. Yun nga. Parehas emotional. Pero malinaw yung pagkakahiwalay nila kapag sa context. Kasi hindi mo naman kailangan maging matalinhaga kapag nagmo-monologue ka. Nagmo-monologue ka. Oo. So, hindi mo kailangan talinghaga. Doon ako, medyo curious doon sa talinghaga. No? Nabanggit mo na yung, sabi mo kanina, doon sa mga tour ninyo na ipaparating nyo doon sa mga, lalo sa mga kabataan, yung spoken word poetry. At maganda naman yung tanggap para doon sa wikang Filipino. Yes, no? yes, So, ano ba to? May tour daw kayo? Bungad tour? Ano ba yon? Yung Bungad Tour, kasama ko dito si Maymay Cantillano, parehas coming from Collaboratory PH. Ito ay effort naming madanas yung poetry in the regions. Kakagaling lang namin itong weekend sa Davao. And ang huhusay nila doon. Doon, hindi ako sinalubong ng, ganito pala yung tula. Instead, malinaw sa kanila yung distinction ng kung ano yung lugaw, kung ano yung lomi. At lomi. Oo. Okay. And yung poetry nila doon, iba sa poetry natin dito sa Manila. Okay. So, yung tour namin ni May ay kami na ina-experience kung ano yung spoken word poetry sa Davao. Habang pinapa-experience namin sa kanila kung ano yung dala namin from Manila. From Manila. Okay. Para to develop our skill and our knowledge sa spoken word and para makita rin namin yung culture ng spoken word doon para mapakita rin namin dito pagbalik namin. And but next month pupunta naman kami Pampanga. So ngayon medyo meron na kaming know-how of Manila, meron na kaming konting know-how of Davao. Tapos dadalhin naman namin yun sa Pampanga. So kailan yung sa Pampanga? Yung Pampanga ay sa 24th of August. August 24. Yes. So abangan kayo. Saan ba sa Pampanga? Saan San place? Fernando, Pampanga. Pero may venue na? Yes, sa Daddy Beans. Okay. Immediately after, dediretso kami ng Bataan sa Remedios Cafe naman. So from Pampanga to Bataan naman. Yes, so August 24 sa Pampanga, sa Bataan ay? August 25. August 25. So magkasunod yon. So abangan nyo sila doon. Sa Daddy's Bean? Daddy Beans. Daddy Bean. Okay, sa Daddy Bean. Basically, saan ba kayo, ano yung inspirasyon, yung nagiging inspirasyon nyo, Leandro, para makagawa ng spoken word poetry? Nakaano din ba kayo, kunwari, kung may mga issue, ganyan, pumapasok din ba kayo ganyan? Kunwari, issue sa lipunan. Yes. Yung spoken word poetry, para sa akin, personally, ay kumukuha ka ng bagay na hindi mo lubos na maintindihan papunta sa kung paano ko pinapaliwanag sa'yo emotionally. So, kung halimbawa, ang social issue ay bullying, halimbawa lang, imbis na explain ko sa'yo scientifically or psychologically kung ano yung disadvantages of having bullying present, tutula ako. Okay. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano yung naramdaman ko bilang bullied person. Okay. Minsan din na task ako para gumawa ng isang protest poem para sa pag-preserve naman ng isang bundok. Ayun. So imbes na galit, sumulat ako ng love poem tungkol sa dalawang magkasintahan dun sa bundok na yon. Oy, speaking of yan, kasi medyo wala na tayong oras. Medyo naaanuhan na tayo ng oras. Pero maganda yung pinapaliwanag mo na yan. Doon kayo humuhugot din. May mga issue din na pinagtutuunan kayo ng pansin para sa spoken word poetry. Pero kanina pa kasi ganun yung mga tao na baka pwede namang makahingi ng sample. Kasi, yun nga, katulad sinabi mo, may mga monologue na akala ng mga tao, ito na yung spoken word poetry. Pero malayong-malayo siya sa monologue. So, pwede mo ba kami mabigyan ng sample, Leandro? Dito sa... Konti lang. Yes. Itong tula na to ay pinamagtang Pray for the Fish. Sinulat ko siya para sa buwan ng wika a few years ago.
Ang hiningi ko lang dito ay konting open-mindedness kasi sinulat ko siya in English pero para siya sa wikang Pilipino. Okay. Sige. Pray for the fish. In my country, it does not snow. It heavily rains until we freeze. We curl up inside our blankets, never mind where the water comes from. In my country, the children play under alulod waterfalls, and puddles of rainwater are made for fun. My country does not have a word to translate hello. We say, kumusta? And we respond with, kumusta? Centuries of defense has taught us to check on our comrades' well-being before the first beat. I live in a country where we pray for fish and eat pig's blood. We don't cringe at the sight of balut. Why would we? We take the insides of chickens and ducks and feed it to our children. Only then can we call it a barbecue. In my country, the neighbor calls me anak. The other kids, anak. Nanay is more than just a word for mother because everyone's mother is everyone else's tita. I refuse to call strangers stranger. Instead, I say, kia. I live in a mamser nation, mamser. A resilient rice importing, supposedly exporting nation, mamser. I live in a country who overvalues the English language relation, mamser. So go ahead and tell me that I have a nice accent for a Filipino. But don't bother telling me to shove it down my throat. Because it's already there. And I'm very sorry, but it's already there. In this May, Lawrence Fonte said, English is the language of the future. No wonder the future isn't as colorful as it used to be. Ma'am, sir. When I die in my country, my countrymen will not say, he was a writer. No. Instead, yumao siya, isang manunulat. My country tells me death will not strip me of verse, of song. Life might strip me of life, but my country will not. My country was built on continuance, on the continued revolution, on the revolutionary wafakels, which probably means I don't care if you don't care, because I do, and because my language does. Ako ang anak ng inang bayang pagod na sa kapapaliwanag. Nakasaksak sa dila ko ang tinik ng Ingles sa kada pangungusap. Itong sangsang ng malansang isda sa hininga ko ang signos ng di pag-alpas. Nakakahiya. Itong lamat ng dayuhan sa wika kong angkin. Kaya sorry kung di ko kayang mag-thank you. Salamat. Thank you. Ang ganda, ang galing, Pati yung words, Ang ganda. Anyway, nako, maraming salamat, Leandro. Marami kami natutunan sa spoken word poetry at nag-enjoy kami doon sa iyong performance ngayong umaga. So, maraming salamat, Leandro. Salamat din, maraming salamat. Si Leandro Reyes, spoken word poetry artist, writer, performer. Thank you. Thank you very much. Thank you. Anyway, maraming salamat. Ilan yung mga comments natin at mga likes? Marami din tayo. Boyet Concepcion, Palsiit, Bravery, Yomar Asilom, Vega, Nena Edraca, De Los Santos at Radyo Pilipinas, Singoog. Maraming salamat sa mga nag-like at sa mga nag-view sa ating programa ngayong araw na ito. Anyway, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating technical side, si Julian Aliston at si Rolly Bumatayo, at sa production side kay Miss Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig at naging panauhin ngayong umaga. Ako po muli si Ven Lones at Antabayanan, ang kalipunan ng mga balita sa pamamagitan ni AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.